Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabi ito. Ang topic ko sa gabi ito ay pinamagatan ko na The Bloody Body of Christ. Kapatid kaibigan, aking tatalakayin ang paksang ito upang magbahagi ng mga kahalagahan na naidulot nito sa ating mga tao. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid kaibigan, alam naman natin marahil na ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay isa sa mahalagang kasaysayan na natala sa banal na kasulatan. At dahil ito ay mahalaga, ay dapat na ito'y nananatili sa ating mga puso at kaisipan ang sakripisyo at pasakit na dinanas ng ating Panginoong Hesus, at hindi dapat naaalala lang natin mga tao kapag dumarating ang mahal na araw. Kapatid kaibigan, ating balikan ang kasaysayan. Gaano na nga ba katagal ang nakaraan nang namatay si Jesus? How long has it been since Christ died? Kapatid kaibigan, according to historical accounts and Christian tradition, Jesus was crucified on the cross around 2,000 years ago. The generally accepted the date for his crucifixion, although some scholars may have slightly different estimate with a few years. Kapatid kaibigan, iyan ang aking napag-alaman patungkol kung gaano na ba katagal na nakaraan ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid kaibigan, sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng 4 na mahalagang kapakinabangan na naidulot ng kamatayan ni Hesukristo sa ating mga tao. At ito po ang 4 na kapakinabangan na ating tatalakayin sa gabi ito sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay. Una, the blood of Jesus was a vestment in the wrath of God. Pangalawa, the shedding of Jesus' blood is the way to forgive us. Pangatlo, the blood of Jesus has annulled the decrees against us and we can be made free of guilt. Pang-4 at panghuling kapakinabangan na dulot ng kamatayan ng ating Panginoon sa ating mga tao, the death of Christ is the way for us to have eternal life. Kapatid kaibigan, yan yung 4 na naidulot na kapakinabangan sa ating mga tao. Una, kapakinabangan. The blood of Jesus was a vestment in the wrath of God. Ang dugo na dumaloy sa sugatang katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay siyang naging pampalubag loob sa galit ng Diyos sa ating mga tao.
Kapatid kaibigan, ang galit ng Diyos ay tugon sa kasalanan ng tao at sa hindi pagsunod. At ang ito ay ang mga sumusunod. Ang godlessness, ang pagiging walang Diyos, wickedness, ang kasamaan ng tao, stubbornness, yung pagiging matigas ng ulo ng tao, the unrepentant heart, yung pusong hindi nagsisisi, rejecting Jesus as the Savior, ang pagtanggi sa Panginoon bilang tagapagligtas, at ang panghuli, ang idolatry. Yan po yung mga kasalanan ng tao na galit ang Diyos. Kapatid kaibigan, ang mga sumusunod na talata ay referensya ng kapahayagan ng galit ng Diyos sa tao. Sa Roma chapter 1 verse 18 ay ganito ang sinabi: God's wrath is revealed against all ungodliness and unrighteousness. Ang galit daw po ng Diyos ay nahayag sa lahat ng kasamaan at hindi pagiging matuwid ng tao. Galit po ang Diyos sa ganyang gawa ng mga tao. Sa Roma chapter 2 verse 5 ay sinabi rin naman ang ganito: God's wrath is stored up against those who are stubborn and unrepentant. Ang galit daw po ng Diyos ay naipon laban sa lahat ng mga mapagmatigas na ulo at mga ayaw magsisi. Yan po ang isa sa kapahayagan ng galit ng Diyos sa tao. At ang ikatlo pong batayan ay sa John chapter 3 verse 36 ng galit ng Diyos sa tao ay ganito po ang sinabi: God's wrath remaining on those who reject Jesus as the Savior. Nananatili raw po ang galit ng Diyos sa mga taong nagre-reject sa ating Panginoon para siya'y maging tagapagligtas nila. Yan po ang sinabi sa aklat ng John chapter 3 verse 36. At sa huling kapahayagan ng galit ng Diyos na referensya ay matatagpuan sa Revelation chapter 14 verse 11. Ay ganito naman po ang nasaad: ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. Yan po ang sabi. Kapatid kaibigan, yan ang mga talatang naging batayan ng kapahayagan ng galit ng Diyos sa tao. Pero kapatid kaibigan, ang dugo na dumaloy sa sugatang katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang naging pampalubag loob sa galit ng Diyos sa ating mga tao. At iyan po naman ay pinatutuhanan ng talata sa Roma chapter 5 verse 9 na ganito naman po ang nasulat: Since we have now been justified by His blood, how much more
shall we be saved from God's wrath through Him. Ang sabi po higit sa lahat na tayo ay ginastify o pinaging dapat sa dugo by His blood sa dugo. Gaano pang higit na tayo ay mga maliligtas sa galit ng Diyos. Dahil po ang dugo ni Kristo ang nag-justified sa atin, ang galit po ng Diyos ay umupa dahil po sa ang dugo ng ating Panginoon ang nag-justified sa atin at nagbigay ng katuwiran sa harap ng Diyos na sa gano'y napapawi ang galit ng Diyos sa atin dahil sa dugo ng ating Panginoon. Ang kanya pong dugo ay His blood is powerful. His blood can fully justify us. His blood appeasement in the wrath of God. Ang kanya pong dugo ay makapangyarihan. Ang kanyang dugo ay makapag-justify sa lahat sa atin. Ang kanyang dugo ay naging pampalubag loob sa galit ng Diyos. Yan po, ganun po kapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon na dumaloy sa kanyang katawan. Pangalawang kapakinabangan po, the shedding of Jesus' blood is the way to forgive us. Yan po ang sabi sa Hebreo chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So kailangan po ang pagdanak ng dugo. Kung wala daw pong dugong dumanak, walang kapatawarang magaganap. Yun po ang sabi sa Hebreo chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kaya apakalaki pong kapakinabangan ng pagdanak ng dugo ng ating Panginoon, sapagkat sa pamamagitan nito'y napatawad ang mga kasalanan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kaya napakahalaga po talaga ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Pangatlong kapakinabangan, the blood of Jesus has annulled the decrees against us and we can have free of guilt. Ano po ang sinabi sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 14? Having canceled the written code with its regulation that was against us and that stood opposed to us, He took it away, nailing into His cross. Ano po ang sabi? Na pinawi at pinawalang bisa ang usaping kautusan na susulat sa mga palatuntunan laban sa atin at hindi naaayon sa atin, at ito'y kanyang inalis at ipinako na sa krus. Yun po ang pangatlong kapakinabangan ng kahalagahan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na dumaloy sa kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. Ang pang-apat at panghuling kapakinabangan na aking ibibigay sa gabing ito ay ang the death of Christ is the way for us to have eternal life. Yun po ang sabi, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay yun po ang
nagbigay sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi sa Roma 6:23 at sa Roma chapter 5 verse 8 at sa unang Pedro chapter 3 verse 18. Dito pala dalawin. Na ganito po ang nasulat at nasabi sa Roma 3:23 ay ganito po, ay sa Roma 6:23 ay ganito po ang sinabi. Medyo malabo na po kasi ang aking mata kaya inaaninag ko pong maigi. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Ano po ang sabi? Kamatayan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan daw po nino, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay nagdulot sa atin ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa po, sa Roma chapter 5 verse 8 ay ganito naman ang sinabi, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. So si Kristo po ay namatay para sa atin. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig na namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo noong tayo'y makasalanan pa. So dahil po sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa kamatayan ay nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pangatlo po ay sa unang Pedro chapter 3 verse 18 na ganito naman po ang sinabi, sapagkat si Kristo na walang kasalanan namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang tayo'y makaharap sa Diyos. Hindi po ba doon sa una nating tinalakay galit sa atin ng Diyos? Pero sa unang Pedro po, nang dahil po si Kristo'y namatay, nagkaroon na po na pagkakataong tayo maiharap sa Diyos. Yan po ang sabi ang linaw, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na makasalanan upang makaharap tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, kaibigan, na-discuss na natin ang kahalagahan ng dugoang katawan ni Kristo na ating Panginoong Hesus hanggang sa kamatayan sa krus. Natalakay na rin natin ang 4 na kahalagahan na idulot nito sa buhay nating mga tao, at ang ito'y ang mga sumusunod. Una, the blood of Jesus was appeasement with the wrath of God. Pangalawa, the shedding of Jesus' blood is the way to forgive us. Pangatlo, the blood of Jesus has annulled the decrees against us and we can be made free of guilt. And lastly, the death of Christ is the way for us to have
eternal life. Yan po yung apat na mahalagang kapakinabangang na idulot sa atin ng pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksang ito, nais ko sanang mag-iwan ng apat na katanungan, at ito ay ang mga sumusunod. Una, gusto ba nating makaiwas sa galit ng Diyos? Yan po ang unang katanungan. Pangalawa, gusto ba nating mapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan? Yan po yung pangalawa. Yung pangatlo, gusto ba nating makawala sa bisa ng usaping kautusang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin? Pang-apat at panghuli, gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Diyos sa iyo? Kung ang sagot mo'y oo, kung gayon, kailangan mong tanggapin si Kristo sa puso at buhay mo bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas upang pakinabangan mo rin ang apat na kapakinabangang dulot ng duguang katawan ni Kristo. Kung yan ang gusto mo, maaari kitang samahan at pangunahan ng panalangin ng pagtanggap. Ikaw na kung sino mang nanunood sa bidyong ito. Kung yan ang nais mo, sasamahan kita sa maikling panalangin ng pagtanggap sa kay Kristo upang nang sa ganon ay huwag mawala ng kabuluhan ang duguang katawan ni Kristo na nangyari sa krus ng Kalbaryo sa kadahilan lang na hindi mo pagtanggap. Pahalagahan mo, kapatid, ang dugong dumaloy sa katawan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na ito'y ginawa niya ng dahil sa pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa akin. Kaya kapatid, inaanyayahan kitang sumabay sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo ay manalangin. Ama, lumalapit kami sa iyo kung ang sinumang nanunood sa video na ito na may nasa sa kanyang puso na tumanggap sa iyo at kilalanin kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Siya, Panginoon, na sumasabay sa panalangin ito. Bagamat hindi ko siya kilala, pero ikaw, kilala mo siya kung sino siya, Ama. Tulungan mo siya, Ama, na matanggap kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sa mga oras na to, kung siya ay sumasabay sa panalangin ng pagtanggap, ikaw, kapatid, ay maaaring sumabay sa akin sa maikling panalangin ng ganito. Sumunod ka sa aking panalangin. Panginoon, lumalapit ako sa iyo, tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, isulat mo ang aking pangalan at itala sa aklat ng buhay sa mga oras at sa araw na ito kung saan ako ay nagpasyang tumanggap sa iyo bilang
Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Ama, tulungan mo ang taong ito kung sino mang sumabay sa panalangin nito sa kanyang panibagong buhay. Bigyan mo siya ng kalakasan, palaguin mo siya sa pananampalatayang ikaw rin naman ang nagbigay sa kanya. Kung ito, kapatid, kaibigan, ay sinambit mo mula sa iyong labi, mula sa iyong puso, ikaw ngayon ay napabilang na sa pamilya ng Diyos. Binabati kita, kapatid, sa iyong bagong buhay. Salamat, kapatid, sa maikling oras ng pagsama sa akin sa pagtalakay sa oras na ito sa paksang The Bloody Body of Christ. Sa susunod na linggo, sa kalooban ng Panginoon, muli akong mag-upload ng panibagong video. Pagpalain, ingatan, proteksyonan tayo ng Panginoon sa ating pansamantalang pamamahinga at pagtulog sa gabi ito upang bigyang daan kapahingahan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.